Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga binibinit Ginoo. Narito ako upang maghatid ng mga bagong kaalaman na inyong matutuklasan sa larangan ng wika at panitikan. Bago ang lahat, ako si Binibining Giselle M. Naron, ang inyong magiging guro sa hapon na ito. Noong nakaraang pagkikita ay natalakay na ni Binibining Jenny Nidea ang tungkol sa maikling kwento. Ito ay pinamagatang Nagmamadali ang Maynila sa panulat ni Serafin Guenigindo. Tinalakay niya rin ang mga elemento ng nabanggit na akda. Sa hapon na ito ay dadako naman tayo sa epiko, ang Rama at Sita ng bansang India. Bago ang lahat ay nais kong malaman kung may ideya na ba kayo kung ano ba ang epiko. Kung gayon ay alamin na muna natin kung ano nga ba ang epiko. Ang epiko ay isang kwento ng isang kabayanihan. Ito rin ay ipinahayag ng pasalita, patula o paawit. Minsan ay sinasaliwan ito ng instrumentong pangmusika. Mahaba ang epiko. Binubuo ito ng 1,000 hanggang 55,000 linya. Maaaring abutin ng ilang oras o araw ang pagtatanghal. Naunawaan po ba? Mahusay! Ngayon, handa ka na bang pakinggan ang ating kwento? Alam kong handang-handa ka na. Halina't simulang pagyamanin ang iyong kaalaman tungkol sa epiko ng India, ang Rama at Sita, na isinalin sa wikang Filipino ni Rene O. Villanueva. Sa gubat tumira sina Rama, Sita at Lakshmanan nang ipatapon sila mula sa kaharian ng Adyoha. Minsan, isang babae ang dumalaw sa kanila. Hindi nila alam, nagpapanggap lamang ang babae. Siya ay si Surpanaka, ang kapatid ni Ravana na hari ng mga higante at demonyo. Gusto kitang maging asawa, Sabi nito kay Rama. Hindi maaari. Sabi ni Rama. May asawa na ako. Narinig ni Sita ang dalawa kaya lumabas siya. Niyakap ni Rama si Sita sa harap ni Surpanaka. Nagselos ng husto si Surpanaka. Sa galit ay bigla siyang naging higante. Nilundag niya si Sita para patayin. Pero mabilis na nayakap ni Rama ang asawa at agad siyang nakalayo kay Surpanaka. Siya namang pagdating ni Lakshmanan. Sige, patayin mo siya. Sabi ni Rama. Binunot ni Lakshmanan ang kanyang espada at nahagip niya ang tenga at ilong ng higante. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Ravana nang makita ang ayos ng kapatid. Nagsinungaling si Surpanaka kay Ravana para makaganti kay Rama. Sinabi niyang nakakita siya ng pinakamagandang babae sa gubat at inalok niya itong maging asawa ni Ravana pero tumanggi ang babae. Nang pilitin daw niya, tinagpas ng isang prinsipe ang kanyang ilong at tenga. tulungan mo ako, Ravana. Bihagin mo si Sita para maging asawa mo. Naniwala naman si Ravana sa kwento ng kapatid. Pumayag siyang ipaghiganti ito. Ipinatawag ni Ravana si Maritsa. May galing si Maritsa na mabago ang sarili sa kahit anong anyo o hugis. Nang malaman ni Maritsa na sina Rama at Lakshmanan ang makakalaban, tumanggi itong tumulong. Kakampi nila ang mga Diyos. Sabi ni Maritsa. Kailangang umisip tayo ng paraan kung paano makukuha si Sita nang hindi masasaktan si Rama. Nakumbinsi naman si Ravana kaya nag-isip sila ng panibagong paraan para maagaw nila si Sita. Isang umaga, habang namimitas ng bulaklak, nakakita si Sita ng isang gintong usa. Tinawag niya agad sina Rama at Lakshmanan para hulihin ang usa na puno ng mamahaling bato ang sungay. Baka higante rin iyan. Paalala ni Lakshmanan. Dahil mahal na mahal ang asawa, kinuha ni Rama ang kaniyang mga pana at busog. Huwag mong iiwan si Sita kahit anong mangyari. Bilin ni Rama sa kapatid. Parang narinig ng usa ang sinabi ni Rama. Agad itong tumakbo kaya napasigaw si Sita. Bilis! Habulin mo ang gintong usa! Matagal na naghintay ang dalawa pero hindi pa rin dumarating si Rama. Pinilit ni Sita si Lakshmanan na sumunod sa gubat.
Hindi! Kailangan kitang bantayan. Sabi nito. Ilang oras pa silang naghintay nang bigla silang nakarinig ng isang malakas na sigaw. Napaiyak si Sita sa takot pero ayaw pa ring umalis ni Lakshmanan kaya nagalit si Sita. Siguro gusto mong mamatay si Rama para ikaw ang maging hari. Sabi nito kay Lakshmanan. Nasaktan si Lakshmanan sa bintang ni Sita. Para patunayang mahal niya ang kapatid, agad siyang sumunod sa gubat. Wala silang kamalay-malay na nasa labas ay naghihintay si Ravana. Sa gubat, napatay ni Rama ang usa at bigla itong naging isang maritsa. Nagpanggap naman si Ravana na isang matandang paring Brahmin. Nagsuot ng isang kulay kahel na roba at humingi siya ng tubig kay Sita. Hindi nakapagpigil si Ravana. Bibigyan kita ng 5,000 alipin at gagawin kitang reyna ng Langka. Sabi ni Ravana. Natakot si Sita at nabitawan ng hawak na banga. Tinulak ni Sita si Ravana. Bumalik sa anyong higante si Ravana. Hinablot ni Ravana ang mahabang buhok ni Sita at isinakay sa karwaheng hila ng mga kabayong may malalapad na pakpak. Nagsisigaw at nanlaban si Sita pero wala siyang magawa. Lihim na nagsisi si Sita sa ginawa niya kina Rama at Lakshmanan. Itinapon niya ang mga bulaklak sa kaniyang buhok. Nagdasal siya na sana ay makita iyon ni Rama para masundan siya at mailigtas. Mula sa isang mataas na bundok, narinig ng isang agila ang sigaw ni Sita. Hinabol ng ibon ang karwahe ni Ravana. Pinagtataga ni Ravana ang mga agila at duguan itong bumagsak sa lupa. Pabalik na sina Rama at Lakshmanan nang makita nila ang naghihingalong agila. Dinala ni Ravana ang asawa mo sa Langka. Sabi nito bago mamatay. Sinunog ng magkapatid ang bangkay ng agila. Pagkatapos ay naghanda sila upang sundan ang hari ng mga higante sa Langka. Dinala ni Ravana si Sita sa Langka, ang kaharian ng mga higante at demonyo. Mahalin mo lamang ako ay ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan. Sabi ni Ravana, pero hindi niya napasuko si Sita. Hiningi ni Rama ang tulong ng hari ng mga unggoy para salakayin ang Langka. Sa labanang naganap, maraming kawal na unggoy ang namatay pero mas maraming higante ang bumagsak na pugot ang ulo. Hinanap ni Rama si Ravana at silang dalawa ang naglaban. Matagal na naglaban sina Rama at Ravana hanggang sa mapatay ni Rama ang hari ng mga higante. Tumakas ang iba pang mga higante nang makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Umiyak na tumakbo si Sita sa asawa. Nagyakap sila ng mahigpit at muling nagsama ng maligaya. Isang nakakaantig na kwento ng pagmamahalan nga naman. Ngayon ay napakinggan nyo na ang epiko ng India, ang Rama at Sita. Ano ang mga aral na inyong nakuha sa nabanggit na epiko? Mahusay! Ang aral sa kwentong Rama at Sita ay ang pagtitiwala sa pagmamahala ng dalawang magkasintahan, asawa o magkapatid. Bagamat naging matuso ang mga kalaban sa paghihiwalay sa dalawang mag-asawa, sa huli ay naging matagumpay pa rin ang paglalaban nila Rama at Lakshmanan para kay Sita. Sila ay pinanigan ng mga Diyos sapagkat wala silang ginawang masama. Ngayon, handa na rin ba kayong matuklasan ang mga mahahalagang elemento na tinataglay ng isang epiko? Kung gayon ay tara, samahan niyo akong talakayin ang elemento ng epiko. Ang unang elemento ng epiko ay ang sukat at indayog. Tumutukoy ang sukat sa magkakatulad na bilang ng pantig sa bawat tiyak na hati ng taludtod ay maaaring 8 pantig, 12 pantig, 16 pantig, at 18 pantig. Isinasaayos ang epiko sa paraang maindayog o maaliw-iw. Halimbawa, bawat pagsikat ng araw, ang hanap ng puso'y ikaw. Malabo kong mga mata, sabik na ikaw ay makita. Ito ay isang halimbawa ng isang saknong sapagkat ang epiko ay isang uri ng tula.
Kung ang sukat ay ang bilang ng pantig sa isang taludtod, maaari nyo bang matukoy kung ano ang sukat ng binigay kong halimbawa? Mahusay! Ang sukat ng binigay kong halimbawa ay wawaluhin sapagkat ang bawat taludtod ay binubuo ng 8 pantig. Sumunod naman ang tugma. Ang epiko ay gumagamit ng magkakahawig na tunog sa dulong pantig ng mga taludtod. Tinatawag itong tugma. Balikan natin ang halimbawa. Kung ang tugma ay ang magkakahawig na tunog sa dulong pantig ng mga taludtod, maaari nyo bang tukuyin kung alin sa binigay kong halimbawa ang may tugma? Mahusay! Ang tugma sa halimbawang binigay ko ay ang araw at ikaw. At ang sunod naman ay ang mata at makita. Naintindihan po ba? Mabuti kung ganon. Ang sunod naman ay ang taludturan. Ang pagpapangkat-pangkat ng mga taludtod ng isang tula ay tinatawag na taludturan o sakno. Karaniwang 4 na taludtod ang bumubuo sa isang taludturan. Ang ibinigay kong halimbawa sa mga elementong sukat at tugma ay isang halimbawa ng taludturan o saknong, sapagkat ito'y pangkat ng mga taludtod. Ang saknong na aking ibinigay ay binubuo ng 4 na taludtod. Ang sumunod naman ay ang matatalinhagang salita. Ang epiko ay ginagamitan ng matatalinhagang salita o idioma. Ang mga ito ay may kahulugang taglay na naiiba sa karaniwan. Dito wirang nagbibigay ng kahulugan ang mga idioma. Halimbawa, huwag mo siyang ibigin sapagkat siya'y nagbabalat kayo lamang. Ang salitang nagbabalat kayo ay tumutukoy sa pagkukunwari o pagtatago ng tunay na pagkatao. Ang sumunod naman ay ang banghay. Ang epiko bilang tulang pasalaysay ay kakikitaan din ng pagkakaugnay-ugnay ng mga pangyayari. Maaari itong payak o komplikado. Makikita rin ang maraming mga pangyayari sa epiko, ang hindi kapani-paniwala o hindi makatotohanan. Narito ang banghay ng Rama at Sita. Panimula, si Rama, Sita at Lakshmanan ay naninirahan sa gubat. Ang papataas na aksyon naman ay dumating si Surpanaka at nag-alok ng pag-ibig kay Rama, ngunit tumanggi siya. Ang kasukdulan naman ay nagalit si Ravana, kapatid ni Surpanaka, at dinukot si Sita. Ang pababang aksyon naman ay nilabanan ni Rama si Ravana at ang kanyang mga demonyo. Ang wakas naman ay nanalo sina Rama at nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan ni Sita. Ang sumunod naman ay ang tagpuan. Mahalaga ang tagpuan sapagkat ito'y makatutulong sa pagbigay linaw sa paksa, sa banghay at sa tauhan. Ang Rama at Sita ay nagkaroon ng iba't ibang tagpuan dahil ito ay isang epiko na sumasaklaw sa malawak na lugar at panahon. Narito ang ilang pangunahing tagpuan sa kwento. Una ay ang gubat. Dito nanirahan sina Rama, Sita at Lakshmanan nang sila'y mapalaya sa kanilang kaharian. Ang pangalawa naman ay kaharian ng Langka. Dito dinala at kinulong ni Ravana si Sita matapos niya itong dukutin. At ang pangatlo naman ay ang Pook ng Labanan. Ito ang lugar kung saan nagtagpo ang mga hukbo ni Rama at Ravana para sa isang malaking labanan. Ang huli naman ay ang tauhan. Mapapansing ang tauhan sa epiko ay nagtataglay ng supernatural o hindi pangkaraniwang kapangyarihan. Rama at Sita ay maraming tauhan. Narito ang ilan sa mga pangunahing tauhan. Ang una ay si Rama. Siya ang prinsipe ng Adyoha at asawa ni Sita. Siya ang pangunahing tauhan ng epiko. Ang pangalawa naman ay si Sita. Siya ang asawa ni Rama. Siya ang naging sentro ng pagmamahal at pakikipagsapalaran ni Rama. Ang pangatlo naman ay si Lakshmanan. Siya ang kapatid ni Rama at kasama nila sa gubat. Siya ang nagtanggol kay Rama at Sita laban kay Surpanaka. Ang pang-apat naman ay si Ravana.
Siya ang hari ng mga demonyo at nagasik ng lagim sa buhay ni Rama at Sita. Siya ang nagdukot kay Sita at nagpasimuno ng malaking labanan. Ang panglima naman ay si Surpanaka. Siya ang kapatid ni Ravana na nag-alok ng pag-ibig kay Rama. Ang kanyang pagtanggi ay nagdulot ng galit kay Ravana. At ang pampito naman ay ang hari ng Unggoy. Ang hari ng Unggoy ang tumulong kina Rama at Lakshmanan upang labanan ang hukbo nila Ravana at Surpanaka. At ang panghuli naman ay si Maritsa. Siya ay isang demonyo na naglingkod kay Ravana. Ginamit ni Ravana si Maritsa upang magpanggap bilang isang gintong usa upang maakit si Sita at makuha mula kay Rama. Ngayon na alam mo na ang mga elemento ng epiko, ay muli natin itong balikan. Elemento ng epiko: nariyan ang sukat at indayog, tugma, taludturan o saknong, matatilinhagang salita, banghay, tagpuan at ang panghuli naman ay ang tauhan. Naunawaan po ba? Mahusay kung gayon. Salamat sa pakikinig dahil kayo ay may naunawaan sa ating talakayan. Ngayon ay may gabay ka na sa pagbabasa ng iba pang epiko. Hindi lamang sa epiko ng Pilipinas, maging sa epiko ng karatig pang bansa. Ngunit bago natin tapusin ang araw na ito, ay magkakaroon muna tayo ng panapos na pagsusulit na kung saan nais malaman ni teacher kung nakinig po ba talaga kayo sa akin. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang makapag-review.